Kasikin, welcome naman po ulit sa panibago nating vlog. Siyempre, panibagong content patungkol po sa pag-alaga ng mga Oriental breed, Shamu, Asil at Basilan. Oriental breeder po ng North Cebu, Ken Montesirio po. Kasikin, for today's video nga po pala ay ipabahagi lang po namin sa inyo yung pong kalagayan po sa aming manukan ngayon. Lalong-lalo na't kahapon po, sobra po talaga. Magdamag po yung pag-ulan dito po sa North Cebu. At mga around 8 AM hanggang maghating gabi po. Sobrang lakas talaga ng pag-ulan. Kaya nasira po yung linya dito sa tubig namin. Walang kuryente. And then, ayun, grabe talaga yung pag-ulan. But bago ko nga pala ipapakita po sa inyo yung kalagayan ng aming manukan ngayon, meron nga pala tayong mga bagong kaibigan na nagpapa-shoutout. So, shoutout from Jimenez Misamis Occidental, JR Magsayo. So, ang ating supporter na palaging nanonood, sumusubaybay sa ating video. Shoutout sa iyo, Kasiken. And we also have another subscriber natin. Shoutout Idol from Maasim Sarangani. Maraming salamat, Idol. And then next we also have gaganda na mga manok mo, Idol, pa-shout out na rin. Rins Carlo from Isulan, Sultan Kudarat. So, shout out sa iyo, si Rins Carlo, ang ating Kasiken from Sultan Kudarat. And we have also another subscriber at supporter natin from Guimaras. Pa-shout out Idol from Guimaras. So, shout out sa iyo, Sir Lloyd Kasumpang. So, ayan. So, maraming salamat sa mga bago nating kaibigan at subscriber na ayun, sumusubaybay at sumusuporta po sa ating mga video. So, again, sa na-mention ko po ay grabe po yung pag-ulan dito sa amin at yung pong mga inilagay natin na Shamu dito, ayan, nilipat muna natin sa kulungan. So, ang nandito nga pala mga Kasiken ay yung limpal pulit natin. Same with this breeding pen. Kasi nga, medyo maputik dito ngayon ang ating mga breeding pens. At siyempre natakot tayo na baka may masamang mangyari sa ating mga alaga. Buti lang itong ating mga tag 5 months old na mga Shamu, marunong silang dumapo sa dapuan. So walang problema. Kaya dito rin, still, sobrang putik talaga dito sa amin mga Kasiken. Dahil hindi rin namin ito nagawa ng kanal dito. Kaya pumapasok yung malalakas na tubig hapon. Ayan. So buti na lang, dumadapo yung mga Shamu natin. So bali nandito yung mga Shamu na nilipat natin dito. Ayan. Yung dalawang pulit. Okay, sa katapusan siguro ay makukuha na talaga ito ng buyer. Ang update niya, magbibigay siya ng full payment sa July 20. So, hintay-hintay tayo. At ito rin dalawang pulit natin na 3 months old. So, napakita namin ito sa inyo. Sinubukan ko itong ilagay na doon sa breeding pen para magkaroon ng lakas po yung kanilang mga binti at paa. But unfortunately, kahapon ay sobrang inilan tayo kaya pinasok na lang tayo. Pinasok na lang natin sila ulit. So, ngayon nga pala mga Kasiken, bukod sa inulan tayo, which is not really good po sa mga galaga ng manok. Yung ating nga palang broodcock na Basilan, yung main broodcock natin si Basilio, ay may dinaramdam po na sakit. Kaya pala every time po na nagbibigay tayo ng patuka is medyo mahina siyang kumain. At every time po na bubuhati natin siya ay para talagang gumaan siya. Originally, yung kaniyang timbang ay nasa around 4 to 4.5 kilos. At ngayon, ay talagang bumaba. Hindi ko alam kung abot pa siya ng 3 kilos. Sobrang payat na po ni Basilio mga Kasiken. At sobrang nalulungkot po tayo. So, ang ginawa ko mga Kasiken, meron ako mga broodcock na kinonfine ngayon. So, hindi ito sa ulan. Dahil wala pang ulan ay ayan, kinonfine na natin sila. At ito rin nga pala yung ating isang kulungan ng manok ay ayan, sumuko na mga Kasiken. So hindi na namin ito inayos ni Papa sapagkat again dito po tayo magpatayo ng bahay. So itong mga kulungan na to, ililipat natin doon sa other area. So dito rin, ang nilagay natin dito is gimbal pulit. And then, buti na lang mga Kasiken ay yung atin nga palang breeding pens ay may nakapile na hollow block kaya hindi pumapasok yung tubig. So, good thing.
So okay na okay yung mga asil natin. So yung mga sisiw natin mga kasikin nandito na. Medyo malalaki na sila. Ayan. Sa tingin ko ibibenta rin natin ang mga sisiw natin, hindi natin gagawing breeder sapagkat medyo short po tayo ngayon sa patuka. Kaya i-try natin i-post yung mga basila natin na sisiw. So ito rin okay na okay kahit maulan. So walang problema dahil nga may naka-file hollow block. Pero yun pong ating inahin doon sa loob mga kasikan sa isang malaking breeding pen natin ay nilipat na natin. Ayan dito. So yung sobrang daming sisiw mga kasikan, yan dahil sobrang putik dito, pinasok po ito ng baha kahapon. Inilipat namin dito sa kabilang kulungan. So nandito na sila. Ayan. Unfortunately, may namatay kahapon na 2 sapagkat nabasa sila ng ulan mga kasikan. So yung inahin nandito, ito na siya. Yung mga sisiw niya, kinuha na natin at itinipon doon sa ating mga sisiw na nasa brooding natin. So ayan sila. So far okay naman dito. At syempre papasok tayo sa ating ranging area. Ating kumustahin mga kasikan. Meron tayong isa na namang inahin na namisa at yung chinek natin ay nag-umpisa na siyang misa ng 3 sisiw. Unfortunately, medyo malungkot tayo sapagkat wala tayong paglalagyan. Wala tayong brooding kasi mga kasikan na kasama yung inahin. Kaya ayun, wala tayong paglalagyan. So I don't know saan natin ilalagay. But ito. So sobrang putik at sobrang lakas po ng baha dito kahapon. Buti na lang talaga at yung atin pong pabahay ay natapos. So dito sila nakatambay kahapon. Kung mapapansin nyo mga kasiken, meron pang tubig dyan. So yan nga pala yung asulapan ko before, but nalis ko na. So kailangan meron tayong gagawin dyan kasi may maraming lamok na punta dyan. So dito, so si Basilio ay wala na dito sa ating ranging area sapagkat ayun nga, may dinaramdam. So ito mga kasiken, ayan, ito ay namisa na. 3 sisiw to kanina. Subukan natin i-check kung ilan. Medyo, maybe nasa ilalim siguro. Okay. Ayan. Ito po yung kanyang sisiw mga kasiken, no? Ayan, so bukas siguro ay gagawa tayo ng paglalagyan niya. So bukas kukunin natin siya dyan. At kung may mga itlog pa na hindi mapipisa, ilalagay natin sa ibang pugad. Kasi meron pa namang 5 inahin na naglimlim. So ito po yung kaganapan. At sa tingin ko po mga kasiken, na mention ko po na isa po talaga sa pinaka main kalaban or enemy natin sa pag-alaga ng manok is yun po talagang ulan. Buti na lang mga kasiken ay meron tayong maraming pabahay, kaya halos lahat po ng ating mga alaga nakakulong dyan. Ayan, so wala tayong mga manok na nakagalagala lang. Kung meron man siguro nakagalagala is yung pong mga game fowl natin at yung pong ating manok na kakatayin sana. So ngayon, nandito na tayo sa alagayan ni Basilio. So nandito po si Basilio mga kasiken. Yung forma talaga niya is talagang may karamdaman. Sobrang baho po ng kanyang hininga sapagkat namamaga po yung kanyang mukha dyan. Hindi ko alam. Siguro ay foul pack. So talagang nagugulong na ako mga kasiken. Ayan. So kanina pinakain ko siya at yung kanyang pagkain ay nilagyan ko ng antibacterial para naman kahit papano meron tayong preventive measures na ginagawa. Si Azuma Junior din, kinonfine natin dito sapagkat yung kanyang kwitan mga kasiken, ayan, ay ako may sugat. Hindi ko alam, mabaho rin yung kanyang ipot. Hindi ko na first time kong makaranas niyan. And then si Thor, na hindi ko rin alam kung ano talagang nangyari dito kay Thor. So ito yung pinakaunang broodcat natin na pinagkukunan natin magandang mga offspring, but ngayon hindi na kami nakapag-produce po ng mga offspring niya. Okay naman yung kanyang mukha, mapula, but yung kanyang buong katawan is parang maputla. So trinay namin i-refer siya sa mga agri-vet at saka sa mga technician. So yung advice lang sa atin ay bigyan po ng B-complex at yun, sinunod natin, but still parang wala pa rin nangyari.
Kaya until now is under treatment pa rin. So meron tayong 3 broodcock na under treatment ngayon mga kasiken. So ayun nga. At still dito, talagang maputik pa rin. So minsan ayan, medyo susuko tayo sa pag-aalaga. But again, ito ay parte na po ng ating buhay bilang isang nag-aalaga ng mga manok. So buti na lang yung ulan kahapon mga kasiken ay walang halong malakas na hangin, kaya hindi masyadong malaki yung pinsala dito sa atin. At syempre yung malaking pagbaha kahapon ay nagdulot yun ng malaking pinsala, lalo na sa mga nagtatanim po ng mais. Kaya again, kung ano mang nangyari sa mga pananim dyan mga kasiken, ay again, bawi lang po tayo sa susunod. Again, that is part po, that is reality po. So hindi natin kontrolado po yung mga mga natural calamity na mangyayari sa atin. So bali ngayon mga kasiken ay tanghali pa, pero again sobrang makulimlim na kasi meron na namang mga maitim na naman yung natin, yung panganod. Okay, so ngayon meron nga pala ako itong last na papaya. So ibibigay muna natin ito sa ating sisiw bago tayo magtatapos po sa ating vlog. So mga kasiken, maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood. At again, yun lang po yung update natin ngayon sa amin pong munting manukan. So maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsubaybay. At pasensya po talaga sa mga delay po na pa-shoutout kasi again, hindi rin kami araw-araw po nakapag-vlog. Okay, so again, God bless at mag-ingat po kayo palagi. See you soon. So kasiken, ready na po ang ating papaya. Ibigay natin ito sa ating pong inahin na may mga sisiw. So tara. So hindi na natin sila bibigyan ng patoka mamaya sapagkat ito na yung kanilang hapunan. Siguro mabubusog na po sila dito sapagkat medyo malaki rin. Okay, tara, pasukin natin mga kasiken. Okay. So nasa 16 na piraso na lang po sila. At ayan, sobrang healthy na patakayan. Galing. So yung mga sisiw din natin na nakalagay po sa brooding ay bigyan natin ang kalahati mga kasiken. So tara, samahan nyo ako saglit. So ito na yung ibibigay natin dito. So ayan, nilagay na natin mga kasiken at kumain na sila. So yun nga po palang bali yung paa mga kasiken ay sumuko na talaga. Matay na po siya mga kasiken dahil rin sa ulan. At ito, yung masila natin at saka shamu. Ayan. So 2 weeks old na sila mga kasiken. Okay. At yung kalahati ay bibigay natin doon sa ating isang inahin. So ayan, sobrang sarap ito mga kasiken sapagkat red lady papaya po ito. Sukin natin. Bigyan natin dito. Oy. Okay. Ayan. First time po nilang kumain ng papaya, yung mga sisiw. Tingnan natin.